Ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ay mahabang usapin at medyo komplikado. Ano ang mga posibleng dahilan kung bakit maraming mga taga Mindanao ang gustong ihiwalay ang kanilang lalawigan sa Luzon at Visayas? Bago tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ikakagwapo ng inyong itsura. Maraming salamat. Una ay ang kawalan ng pag-unlad. Ang Mindanao ay itinuturing na isa sa mga pinakamahirap na rehiyon sa Pilipinas. Maraming mga komunidad sa Mindanao ang nakakaranas ng kawalan ng akses sa mga serbisyo tulad ng edukasyon, healthcare at mga trabaho. Sunod ay diskriminasyon. Ang mga Moro sa Mindanao ay nakakaranas ng diskriminasyon at pang-aapi mula sa mga taga-Luzon at iba pang mga grupo. Kaya ang resulta ay pagkawala ng tiwala at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang panig. Pangatlo ay tungkol sa otonomiya. Ang mga Moro sa Mindanao ay naghahangad ng otonomiya o kalayaan sa pagpapatakbo ng kanilang sariling gobyerno. Sila ay naniniwala na ang otonomiya ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon na magpatakbo ng kanilang sariling buhay at magpasya sa kanilang sariling kinabukasan. Isa pa ay ang kasaysayan ng kanilang paghihiwalay. Ang Mindanao ay mayroong mahabang kasaysayan ng paghihiwalay mula sa Pilipinas. Noong panahon ng mga Espanyol, ang Mindanao ay isang hiwalay na kolonya. At noong panahon ng mga Amerikano, ang Mindanao ay isinama sa Pilipinas bilang isang bahagi ng mga kasunduan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Pilipino. At ang isa pang nakakapagpabigat ng damdamin ng mga taga Mindanao ay ang pangako ng gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng pag-unlad at otonomiya sa Mindanao na hindi natupad. Ito ay nagdudulot ng pagkawala ng tiwala at pagkakaisa sa pagitan ng mga mamamayan. Ang mga dahilan na ito ay nagdudulot ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, ngunit mahalaga ring tandaan na ang paghihiwalay ay hindi ang tanging solusyon sa mga problema ng Mindanao. Ang pag-usig ng mga solusyon na makatutugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa Mindanao at ang pagtataguyod ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga grupo ay mahalaga para sa kaunlaran at kapayapaan ng rehiyon. Sino ang mga grupo na nais ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Una ay ang Moro Islamic Liberation Front. Ang MILF ay isang grupo ng mga Moro na nagnanais ng kalayaan para sa Mindanao. Sila ay naniniwala na ang Mindanao ay dapat magkaroon ng sariling gobyerno at magpatakbo ng kanilang sariling buhay. Sunod ay ang Moro National Liberation Front. Ang MNLF ay isang grupo ng mga Moro na naghahangad ng kalayaan para sa Mindanao. Sila ay naniniwala na ang Mindanao ay dapat magkaroon ng sariling gobyerno. Kasama rin ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ang BIFF ay isang grupo ng mga Moro ay may hangarin rin na magkaroon ng kalayaan ng lugar. Sila ay naniniwala rin na ang Mindanao ay dapat magkaroon ng sariling gobyerno. Pati na rin ang Abu Sayyaf Group. Ang ASG ay isang grupo ng mga Moro na ang tanging hangad rin ay gaya ng mga grupong naniniwala na dapat magkaroon ng kalayaan ang Mindanao at mahiwalay sa Luzon at Visayas. Ganoon din ang tingin ng Moro People's Liberation Front. Ang mga grupo na ito ay may iba't ibang mga motibo at mga paraan, ngunit lahat sila ay may iisang layunin na ang Mindanao ay magkaroon ng kalayaan mula sa Pilipinas. Subalit ating tandaan na hindi lahat ng mga Moro sa Mindanao ay nais ihiwalay ang kanilang lalawigan sa Pilipinas. Tandaan na ang bawat bagay sa mundo ay may paliwanag, nakaraan man o kasalukuyan. Kung bubuksan mo ang iyong isipan, ay mamamangha ka sa mga bagay na may misteryosong paliwanag at ang kasagutan sa bawat tanong ay may maliwanag na sagot. Subalit maliban ito sa iyong pang-unawa.